Ayan mga ka-crypto, madalas po nating marinig ang mga usap-usapan tungkol sa napakataas na presyo ng mga digital asset. At isa sa mga pinag-uusapan ngayon ay ang posibilidad na umabot po sa 10,000 hanggang 50,000 dolyar o $10,000 to $50,000 ang bawat XRP. Subalit ang tanong na agad pumapasok po sa isip ng marami ay kung paano po magiging posibleng mangyari ang ganitong kataas na presyo nang hindi po nangangailangan ng napakalaking pondo o kabuuang kapital na pumasok sa market. Ayon po sa pagsusuri dito ng crypto analyst na si Barry C, ang sagot ay nagsisimula sa isang pangunahing katangian ng XRP ledger na madalas po nating makaligtaan, kung saan ang bawat isang XRP ay maaring hatiin po sa hanggang 1,000,000 na bahagi na tinatawag po nating drops. Sa kanyang inilabas na pahayag dito, ginamit niya ang detaling ito upang ipaliwanag ang matematika sa likod ng kanyang pangmatagalang senaryo sa presyo at kung bakit ang tradisyonal na paraan ng pagtatasa sa potensyal ng XRP ay maaring kulang o hindi po kompleto. At ayan, paano nga ba gumagana ang Swift Scale Settlement Calculation kay XRP? Sinabi po ni Barry C na kapag naririnig ng mga tao ang mga numerong tulad ng $10,000, ang una po nilang binabanggit ay ang market capitalization. Ayan, ang market cap. Subalit ayon po sa kanya, ang tunay na dapat itanong ay kung magkano ang halaga o value ang kayang galawin o ilipat ng isang XRP kung ito po ay gagamitin sa mga transaksyong kasing laki ng sistema ng SWIFT. Sinasabing ang SWIFT ay nauugnay sa humigit kumulang 5 hanggang 7 trilyong dolyar or 5 to 7.5 trillion dollars. Ayan, in payment instructions every day. Ayan, halaga po ng mga tagubilin sa pagbabayad araw-araw. Kung ang presyo ng bawat XRP ay nasa $1 o $100 po pala, yan, per XRP, ang paggalaw ng $5 trillion ay mangangailangan po ng 50 billion XRP. Kapag ito po ay naging $1,000,000, ayan, bawat token, ang bilang po na ito ay bababa sa 5 bilyong XRP na lamang. Kung umabot naman ito sa 10,000 dolyar, ayan, dito po pala. Ayan po pala yung 1,000. At ito naman, yung $10,000. Ayan, ang kinakailangang token po sa bawat araw ay liliit pa sa 500 milyon o 5 million, yan, 500 million po pala. At sa 50,000 dolyar, dito naman ay magiging 100 milyon na lamang. Ayan. Ang punto po ni Barry C dito ay napakasimple. Ang mas mataas na presyo ng bawat unit ay nangangahulugan na ang mga institution ay mas kaunting token na lamang ang kakailanganin upang ilipat po ang magkakaparehong halaga ng dolyar. Ngayon ay paano naman po binabago ng fractional units ang transaction system? Direktang sinagot po ni Barry C ang karaniwang pag-aalinlangan ng publiko tungkol sa kawalan ng kakayahang magamit ang isang mahal na token para sa maliliit na transaction. Ayon po sa kanya, ang mataas na presyo ng XRP ay hindi nangangahulugang magiging hindi na ito magagamit
para sa mga ordinaryong transaction dahil sa kakayahan nitong hatiin sa maliliit na drops. Kung ang isang XRP ay nagkakahalaga po ng $10,000, ang ibig sabihin nito ay ang isang drop ay may halagang 1 sentimo o 0.01. Kapag umabot naman ito sa $50,000, ang isang drop ay katumbas po ng 5 sentimo. Binigyang din niya na ang fractionalization na ito ay ginagawang praktikal ang mataas na presyo sa halip na maging sagabal ito sa paggamit. Ngayon sa aking opinion, ang ganito pong sistema ay nagpapakita na ang mas mataas na presyo ay nagre-resulta sa mas mabilis at mas efficient na galaw ng halaga, kung saan ang liquidity ay nakasentro po sa mas kaunting mga unit na siya namang pabor sa mga malalaking financial institution. Ngayon ay paano naman po nakaaapekto ang supply scarcity sa halaga ng XRP? Ipinunto po ni Barry C. ang limitadong maximum supply ni XRP bilang isa sa mga mahalagang bagay sa kanyang kalkulasyon dito. Hindi lahat ng umiiral na XRP ay magagamit para sa pang-araw-araw na settlement sa market. Dahil ang iba rito ay nakakandado sa mga escrow. Ang ilan ay nanatili sa mga private wallets at mayroon ding mga token na nawala na ng tuluyan dahil po sa iba't ibang kadahilanan. Bukod dito, ang bawat transaction sa XRP Ledger ay may kasamang maliit na bayad na direktang sinisira. Yan, sinisira or dinidestroy na siyang lalong nagpapababa sa umiiral na circulating supply sa paglipas ng panahon. Nilinaw naman niya ng may pag-iingat na ang mathematical na formulang ito ay hindi po nangangahulugang kailangang umabot sa $10,000 o $50,000 itong si XRP. Sa halip, ipinapakita lamang nito kung paano po magiging matwiran ang mga ganyang presyo sa matematika kung sakaling hilingin si XRP na magsilbing tulay o bridge ng liquidity sa buong mundo sa antas o katapat ng SWIFT gamit lamang ang isang limitadong bahagi ng kabuuang supply. Ano naman ang pagkakaiba ng retail price at ang infrastructure value? Dito po sa huling bahagi ng pahayag, pinag-iba ni Barry C. ang dalawang magkaibang paraan ng pagtingin kay XRP. Anya, ang mga retail investors ay karaniwang tumitingin lamang sa presyo ng isang XRP sa market, habang ang mga gumagamit o users nito para sa infrastructure ay nakatutok sa kung magkano ang halagang kayang igalaw ng bawat token sa loob ng sistema. Inilarawan po niya ang pagkakaibang ito bilang pinakasusi kung bakit magkaiba ang interpretasyon ng mga tao sa mga target na presyo. Ayon po sa kanyang isinulat, ang mataas na presyo ay mukhang imposible lamang sa mga taong nag-aakalang idinisenyo ang asset upang manatiling isang murang retail asset lamang. At ayan mga ka-crypto, sa kabuuan, naniniwala ako na ang pangunahing mensahe ng pagsusuring ito ay nakasalalay sa pagbabago ng pananaw. Yan ay kung ang sistema sa hinarap ay talagang mga kailangan ng XRP para sa mga global transaction, ang presyo po nito sa huli ay kailangang sumalamin sa mismong silbi o tungkulin nito sa ating ekonomiya. At ayan mga ka-crypto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa inyong panonood. At kung nagustuhan po ninyo ang panonood sa video na ito, maaaring isunod na rin po ninyong panoorin ang recommended na video natin dito.